Q&A daw natin sila. Wow, grabe. Kasi nung nakaraan, di ba, Q&A, kasama si interview yun, heart-to-heart talk with family ni Viancy and Pastor ER. Pero ngayon naman, silang dalawa. Kasi matagal na yung huling Q&A pa natin sa kanila. Doon pa yun sa sirang, Sa sirang bahay pa. sirang bahay pa yun. Pero bago yung lahat, Viancy, batiin nyo muna mga viewers natin. Hello po sa mga viewers and supporters po namin. Salamat po. Yan po, hello po sa mga followers ng EDC, ng Kalingap. Thank you po sa patuloy na subaybay sa sa love team ng EDC. Thank you. Yes. At syempre, thank you rin po at sinusuportahan nyo rin po ang mga adhikain or charity po ni Kalingap Edu. Ay, thank you Yan, po. kasi charity po nila is charity na rin po natin. Thank you po. Di ba? Kasi tayo din naman yung humubog sa kanila at naging mentor nila sa pag-vlog. Kaya yung charity nila is charity po ng buong team Kalingap, lalo na ni Kuya Bal. So, bro, ready na kayo? Sa Ready na. question? Question and answer? Ready na ka? So, ayan, ang unang tanong natin, syempre, ayoko nang paligoy-ligoy pa kagaya nung sa Jomcar. Ako talaga, pag nagtanong is direct to the point na tayo. Ginawa din natin ito sa Jomcar. Ay, At dahil sa mga natin, biglang napaamin yung dalawa. So, ano Biancy, ready ka na? Kinakabahan si Biancy, oh. Okay lang naman and respetuhin namin kung may mga tanong kayong ayaw sagutin. At okay lang yun. Pero kaya-kaya naman sagutin to lahat eh. So, first question natin, Eds and Biancy, kayo na ba talaga? Huwag po muna namin sagutin. Kami na po. Kami na. Nakabaka po na. Wala po kayong narinig. Pag naman nasagutin. Ano sinagot ng Eds eh? Wala po. Wala po muna yun. Edit. Sige. Next question tayo. Ayan, medyo maganda tong tanong na to kasi para to sa inyo, sa isa't isa. Bago nyo sagutin, isipin nyo yung mga nakaraan. Diba? So, sa iyo muna, Viancy, paano nabago ni Edu ang buhay at pananaw mo sa buhay? Or ano ang impact niya sa buhay mo? Ayun po, maliban po sa inyo, sobrang laki po ng impact po ni Edu sa buhay ko. Maliban po sa madami pong sumuporta po sa akin, sa amin pong dalawa. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Wow. Saka iba po yung suporta pong binibigay niya po sa akin talaga. Tsaka, Siyempre, support lagi. Ano pa? po, kasi pag kasama ko, dahil po pag mature po na yung partner ko po, mas feeling ko po nagiging mature din po ako dahil po sa kanya. Ganun. Tapos, syempre po yung, mas nabuboost po baga kuya yung confident ko po dahil po din sa kanya. Dahil sa akin. Oh. Wow. Grabe naman yung impact na yan sa'yo na lang. Naboost ko talaga. Grabe naman. Tsaka po yan, siya lang po yung lalaking nag-effort po na sobra-sobra po sa akin. Siyempre. Ano yung mga effort na pwede mo sabihin sa akin? Yung paghahatid sundo po sa akin. Paghatid sundo. Opo. Grabe effort talaga yun. Lalo na dati, sobrang layo. Dati. Hanggang ngayon po. Ay, grabe naman. Sa Eds naman, syempre. Kainsan, ano naman yung impact ng nag-iisang Viancy sa buhay ni Kalingap Edu? Impact ni Beyonce. Grabe. Sa akin, madami ng kasi, dumaan na mga babae sa buhay natin. Dito, sa Kalingap, di ba? Mga nakilala? Oo, mga nakilala. At yan, may mga experience tayo doon na nung nakilala ko si Beyonce, grabe, sobrang niya.
sobrang napakadaling pakisamahan. Sobrang bait, kaya sobrang hindi siya mahirap na makasama, makapartner. At ayun, pagka nandiyan siya, mas komportable, mas natututo mo dyan maging kagaya niya, mapagmahal. Talaga siya sa lahat ng nakilala ko. Totoo ba? Maniwala ka kasi. Oo, iba talaga si Biancy. Kahit naman ako ramdam ko eh. Yun nga, dahil din sa kanya, mas natuto ako mag-effort. Grabe. Kasi ganun pala, dapat. Bagay, Seth, ano to eh. Dito may effort, pero dahil kay Biancy, grabe. Naman, medyo palagi na lang itong napag-uusapan sa mga, di ba? Yan. So, kumbaga sa mga community natin ng Kalingap, especially sa mga reactors. No? Itong tanong ko is, si Edo mo na magsasagot. Ano, insan ang masasabi mo sa mga issue na binabato sa'yo? Ngayon? Masabi ko lang normal naman na para sa akin. Wala, yung mga ganyan, mga bumabato, may naninira sa akin, or sa amin. Hindi ko naman, sanay na ako eh. Hindi ko na pinapansin yung mga ganyan kasi alam ko naman totoo eh. Kaya wala akong kailangan patunayan masyado. Saka, ramdam mo naman siguro. Kami makakaalam. Mga viewers, manonood lang. At yung iba, i-judge ka talaga. Kung ano nakita nila. Madali lang mag-judge. Normal na yan sa bilang influencer. May mga mapupuna, good, bad. Minsan, manhid na. Sa mga ganyan. Dapat matibay din tayo kasi baka maka-apekto sa mga katrabaho natin. At ang mahalaga is, yung tiwala sa akin ni Biancy. Ba't kinakurot mo ako? Pagtanggal mo kasi ako, alam mo na yun. Ikaw naman, Biancy, ano masasabi mo dun sa mga issue na binabato kay Edo? Paano sasabihin ko? Dahil po nga nakakasama ko naman po siya palagi. Mas pinapaniwalaan ko na lang po siya kaysa dun sa mga reaction. Saka, alam ko po na ganun po talaga sa social media. Madaming bigat. Basta ako kuya, andun lang yung support ko sa kanya kasi grabe din po siya mag-support sa akin eh. Kaya hindi ko po paniniwalaan yung mga issue ko. Sabi guys,
Ayan, so next question natin. Arjun, tulog ka na! Tumira ka! Alisto ka! Puyat mo kasi kagabi, birthday ni Jack. Alisto ka! So next question natin. Edu, sigurado ka na ba talaga kay Viance? 101%. Bakit pinsan 101%? Siyempre, alam mo, tigil lang ako na maging partner mo kapag ayaw mo na sa akin. O kaya, kapag nakahanap ka ng iba. Kaya, pakinggan mo kasi. kaya ikaw, pag kung sakali, na makahanap ka, inform mo ako, ha? Baka Para ikaw ma-ready makahanap ako. dyan eh. Magkaway kayo. Kaya dapat, Ano? kaya, ako sa'yo yan. Kung hindi ka magbabago, nasa yung desisyon. Diba? Pag nag-college ako, marami pa yan eh. Marami pa yan. Kung nakaraan niya sa muli. Nagmira ka? Umalis na ako? Ayun. Sa mga maaligod dyan, ha? Hanggat. Wala naman yun sa akin eh. Mga yung maaligid dyan eh. Umaligid. Ay, pansinin kasi ito eh. Bakit sambal may umaligid sa'yo? Hindi, nagbili lang ako nasa nagsishopping. Ay, nag-ano kami, nagkuha ng pagbibiling para sa feeding. May lumapit na lalaki. Sundalo po eh. Hinihingi po yung kasi yun, kala ko po kasi kuya fans, kala ko po mapapicture po. Tapos sabi ko, sige po, mag-picture po tayo. Tapos sabi po niya, ano po yung, naka-ano na po yung number ng, yung ano baga po kuya, pipindot eh. Sabi ko, ay, hindi pa ako nabigay ng number. Akala mo si Viance. Tapos po yun, nagdating na po siya. Sandalo pa nga. Bulong ito. Kalmado lang ako. Bulong na lang na dyan sa Eds. Buti na lang, nagpapamatch na sa Eds. No? Siyempre, ikaw naman, Vince. Sa ngayon, diba, bata ka pa, mag-18 ka pa lang. Pero gusto ko lang tanongin sa'yo kung gaano ka kasigurado kung sakali man yan na. Kung kayo na ba talaga, gaano ka ka-sure na kay Eds? Ay, ano, ako po kuya, sigurado na po ako sa kanya. Kasi ang problema po, ano, bata pa ako. Hindi ko pa alam kung kaya po niya maghintay. Makakapaghintay po siya. Kaya naman. Bata pa naman si Ed. Bata pa naman tingnan si Ed. Bata pa naman po talaga. Bata pa naman. Iba nga. Sa lalaki, okay lang. Bata pa ito. Sa babae yung ano. Sa ano, kumbaga, sa babae yung ano, ang dapat bata pa. Kasi sa ano yun, diba, sa katawan nila. May ano lang, may gana na. Oo. Kaya di sila pwedeng mga anak. Dapat bago mag-30. Hindi, bago mag-30 dapat. Ano, kaya 30. may asawa na. 50 man. Yung mga ano, yan, mga ilang taon ka, yung ideal age mo, na pakasal or yung ano mo lang sa sarili mo, naisip mo kung anong taon ka magpapakasal. Sa mag-aasawa. Sa akin po si, ano kuya Rob, ayoko po kasi magsalita po ng tapos. Pero ano, So sila. siguro po mga 25, ganun. 25. Tagal ka. Oo. Tawadan mo. Tawad! Kalahati. Magtagpo tayo sa kalahati. Edo, Oh, magtanong lang po ako, Edo. Ate Bianca. ano siya? Nag-kiss na po ba?
So, ang huling ano natin, request or question sa kanila, yung ano na lang, ano ang tanging hiling mo, Eds, at mensahe? Yan, para kay Biancy. At syempre, ikaw rin. Si Eds muna. Ibigay ko. Wish and message for Biancy. Pwede yun ba? Hindi ako mahilig kasi mag-ano eh. So, ang sa akin lang siguro is mas tumagal, mas mag-improve. Kung saan man na, pumunta ako. Yung ano, yung kung saan abutin ng ating samahan dito. At yung sa atin, yun, sana matupad mo yung pangarap mo. At yung pag-aaral mo. Sinabi na kasi nagsalig-lisod kanina eh. Minsan matungo yung gano'n pagkatapos doon, bahala na. Dito lang ako. Palagi. Sana. Susuporta. Hanggat kaya ko. Alam ko, bata ka pa. Marami ka pang makikita ka dyan. Mga lalaki. O makikilala. Hindi ko lang kapaliwat ako lang. Pag hindi ka kasama. Ang saan abutin. Dito lang ako basta. Kung anong mangyari. Yes, basta ano. Minsan mo nabutin itong lahat ng ito. Huwag mo kakalimutan. Syempre, si Biancy naman. Ganun din po sa kanya. Yun ang request ko po sa kanya. Maging honest siya palagi lang. Ganun sa akin. Tapos yun. Pwede niya din po akong sabihin ng mga problema niya. Sasabihin mo sa akin kasi minsan hindi mo talaga sinasabi. Tahimik ka lang din. Kasi parang wala kang wala ka sa focus eh. Wala. Lagi ka nakahawak cellphone mo. Tapon mo nga yan. Pambira ka. Tapos yun ang message ko lang din sa'yo. Siyempre. Promise ka na hindi ako magbabago. Saka yung sinasabi mo makakita ko na iba, di tataklaban ko na lang yung mata ko. Chat. Saka hindi ako maghahanap ng iba. Wala silang binatbat sa'yo. Saka yun nga. Maraming pagsubok na sa ating dalawa. Sana mas tumatag pa tayo, tumibay. Yung pagkasama natin. Basta magkasama man, kaya yan. Tulungan lang. Pag may problema, sabihin mo sa akin. Hindi lang kung saan ka nag-ano dyan. Ng problema, naglalabas. Para makatulong ako. Ikaw din naman kasi hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Yeah. Dapat kasi bigyan ng time. Bigyan mo ng time. Bigyan mo ako ng time. Basta, dyan ka lang palagi. Huwag mo kong iwan.
Oo. Habang nag-aaral pa ako. Habang nag-aaral lang. Siyempre hanggang makatapos. Ganun. Habang makatapos lang. Hindi ko hanggang mag-aasawa. Charot. Joke lang.